Dapat na nga bang i-trade nitong si Coach Chot Reyes, itong si Brandon Roser dito sa Magnolia kapalit ni James Laput at nung first round pick ng Hotshots? Marami nakapansin na itong si Roser kahit nung wala pang ACL injury ay hindi nagagamit ng mabuti nitong si Coach Chot Reyes. Bumagsak yung mga numero ni Roser magmula nung lumipat siya mula NLEX dito sa Katropa. Sa tingin ng karamihan po pwede na itong si Laput ay mas bagay sa sistema ni Coach Chot Reyes dahil doon sa dribble drive offense, nakafocus doon sa mga guards. Ibig sabihin si Laput pwedeng gamitin lang na defensive player, taga-rebound, at yung presence niya ang kinakailangan. Hindi kinakailangan umiscore ng maraming puntos. So babagay itong si James Laput dito sa sistema ni Coach Chot Reyes at meron pa silang makukuha na first round draft pick ng Magnolia. Sa panig ng Magnolia, alam natin na may ACL si Roser. Pero kung willing ang Magnolia na maghintay, ang laking bagay nito para sa kanila. Dahil unang-una bata pa si Roser, siguradong makaka-recover yan sa ACL. Pangalawa, kapag naka-recover si Roser, yung talent nito sa offense at defense, mas nakahihigit dito kay James Laput. So ang laking bagay nito. Kahit mawala na yung draft pick ng Magnolia, wala naman sila makukuha dito sa draft na kasing husay nitong si Roser na big man. Kaya sa tingin ko, kung ikaw Magnolia, pag-isipan mabuti kung willing silang intayin na makarecover itong si Brandon Roser. Dahil ang laking bagay niyan kung sakasakali. At kung makuha nga nila si Brandon Roser, magkakaroon sila ng Twin Towers, si Ian Sanggalang at si Roser, na makatutulong na dito sa kanilang lineup. Alam natin, big men na ang susi dito sa PBA, maski na actually sa NBA ngayon. Kaya kinakailangan siguro na ito ay pag-isipang mabuti ng Magnolia kung ang ganitong trade ay nakabubuti para sa kanila. Ang Rain or Shine Elasto Painters ay isa dun sa mga teams na tumitingin dito sa Blackwater Bossing kung interesado sila na ibigay yung first round pick nito. Kalat na sa social media na si Coach Jeffrey Cariaso willing daw i-trade yung first round draft pick ng Blackwater. Alam natin na very much in demand yan. Dahil sigurado na yung first round draft pick ng Converge na number 1 ay hindi nila ibibigay dahil kukunin nila si Justin Baltasar. Pero ito raw Blackwater willing yang i-trade kung maganda ang magiging kapalit. At itong Rain or Shine Elasto Painters ang isa dun sa mga teams na tumitingin ngayon kung mapapapayag nila itong si Coach Jeffrey Cariaso. Ang tanong kasi ay sino ba ang gustong makuha ni Cariaso ngayon? Well, nakadepende kasi yan dito sa magiging usapan nila. Alam natin maraming mahusay na players itong si Coach Yeng Giao. Pero sigurado ako na ang gugustuhin dyan ni Coach Jeffrey Cariaso na makuha ay isang big man. Dahil yan ang mawawala dito sa Northport, dito sa Blackwater Bossing. Kung sakasakali na itong alam na natin si Troy Rosario, aalis yan dito sa Northport, dito sa Blackwater Bossing kapag siya ay naging free agent na. Kaya ito ngayon ang pinag-iisipang mabuti nitong si Coach Jeffrey Cariaso. Kung sakasakali na mawala si Rosario at si Nampatak, kinakailangan nila makakuha ng isang big man at si Kit Datu ang magiging susi dyan. Ngayon kung ikaw si Coach Yeng Giao, papayag ka ba na i-trade si Kit Datu kapalit ng isang big man na siguradong makukuha mo sa draft? Dahil kahit kunin ng Converge itong si Justin Baltasar, sigurado na mayroong mga big men pa na magiging available katulad itong si Ben Phillips, tsaka itong si Will Gosum, si Kai Balungay. Kaya pag-iisipan itong mabuti ni Coach Yeng.